Ilang araw matapos ang kanyang pagpanaw, no ika-25 ng Hunyo taong 2009, ang Neverland ay isa ng lugar na puno ng simbolismo. Sa isang episode ng Larry King Live, habang nagre-record ang CNN sa bahay ni Michael Jackson sa Neverland, isang panayam at paglilibot kasama si Jeremy Jackson, may sandali na ipinakita ng kamera ang isang bakanteng pasilyo ng bahay at sa dulo ay lumitaw ang isang madilim na anino na hugis tao na tumawid mula sa isang gilid papunta sa kabila. Walang sinuman sa recording ang tumugon, walang sigawan, walang mga yabag at walang pinto na misteryosong nagsara. Tanging ang aninong iyon lang na dumadaan sa pasilyo. Binood ng Vanity Fair ang alamat sa pagsasabing para sa mga gustong maniwala, ang aninong yon ay ang multo ni Michael Jackson. Isang live na kamera at isang anino na lumitaw mismo noong ang buong mundo ay nagulat pa sa kanyang pagkawala. Ikaw, ano sa tingin mo? Kilala ang New Zealand bilang isa sa pinakamapayapa at magagandang lugar sa mundo. Ngunit kahit ang paraiso ay may anino. Nag-upload ang YouTube user na si Graydon English 59 ng security footage mula sa bodega sa Richmond. Sa simula, mukhang normal ang lahat. Sa larawan, makikita ang kariton ng pamimili na nakatigil sa gitna ng bakanteng pasilyo. Walang kahit sino sa paligid, walang mukhang kakaiba at biglang may nangyari. Walang anumang babala, biglang gumalaw ang kariton ng mag-isa at hindi ito dahan-dahan. Malakas ang pagkakatulak na para bang may mga hindi nakikitang kamay na nagtulak dito ng madiin. Walang lubid, walang daya, basta ito ay gumagalaw mag-isa. Ang mga ganitong sandali ay kadalasan iniugnay sa matinding aktibidad ng poltergeist, mga hindi nakikitang puwersa na nakikialam sa ating pisikal na mundo. Siyempre, sasabihin ng iba na ito ay hangin mula sa ventilasyon o hindi pantay ang sahig, pero talagang mapapaisip ka sa lakas ng galaw. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos sa bodegang yon o kung sino o ano ang nagtulak noon. Akala ni Jessel na mag-isa lang siya sa Dallas, Texas noong gabi ng Abril 27 ng taon ding ito. Pero nabasag ang katahimikan ng kanyang kwarto ng isang presensya. Tingnang mabuti ang siwang sa ilalim ng pinto ng kanyang kwarto. Siyempre, hindi ako tatayo para tingnan kung ano yun, pero natatakot ako. Nanginginig ako sa takot. Kung mangyari, uy! Grabe, seryoso ba? Seryoso ba? Sa tingin ko may tao sa likod ng pinto. O baka may kung ano. Natatakot ako. May gumagalaw at nagmamasid kaya natigilan si Jessel, nag-abang ng tamang oras para tumakbo sa kotse at makatakas sa akala niyang nanghihimasok, ngunit mas nakakabahala pa pala. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o mali ang nakita ko. Pero tumakbo ako palayo sa kanya. Bakit niya ba? Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. 4 na ng umaga. Pero alam ko na may nakita akong isang bagay doon. Alam ko may tiningnan ako at hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho mamaya at hindi pa ako nakatulog kahit kaunti. Nininervyos ako. Ewan ko, hindi ko alam kung ano. May mga bagong security camera at motion sensor si Jessel na nagre-record ng galaw. Pero noong gabing iyon, walang na-detect o naitala ang sistema.
Alam ni Jessel na hindi siya nag-iisa. Sa takot, tinawagan niya ang kaibigang pulis at ang nalaman niya ay nagpagulantang sa kanya. Mula noong taong 2022, 3 tao na ang namatay sa parehong apartment na yon, 3 buhay ang nawala sa loob ng 4 na pader na yon. Natatakot ako. Simula nang mabunyag iyon, lumala pa ang sitwasyon. Kusang umiikot ang mga kamera, sinusundan ang hindi nakikitang bagay. Ang mga ilaw ay muling umiilaw kahit pinapatay na, at ang mga pinto ay bumubukas na parang may mga di nakikitang kamay na nagtutulak. Ay, naku! Pakinggan mo, binabasa ni Jessel ang awit 91 para humingi ng proteksyon ng may biglang lumipad na bagay mula sa mesa. At pagkatapos, yung tawa na yon. Hindi siya makalipat dahil naipit siya sa kontrata ng paupahan. Kasama ang 3 aninong, ayaw siyang pakawalan. May mga lugar na tila'y sinumpa na sa kung anong malagim na dahilan ay tinataboy ang mga buhay. Sa Atlanta, Georgia, dinala ng real estate agent na si Kendra ang kliyente para tingnan ang bahay na itinayo noong 1917. Lahat ay normal. Sabay silang pumasok, umakyat sa lumang hagdang kahoy at nag-ikot sa ikalawang palapag. Mabigat ang enerhiya ng lugar, parang nakakasakal. Bigla na lang nagpanik ng todo ang kliyente. Iniisip ko kung naglagay sila ng mga bintana. Iniisip ko kung bakit ngayon lang sila naglagay ng mga bintana. Ano za? Lumabas ka. Lumabas ka. Si Kendra, naguguluhan, ay sumunod palabas ng bahay. Sa labas, namumutla ang muka ng babae at siya ay nasa matinding pagkabigla. Nang makapagsalita siya, inamin niyang isang nakakakilabot na bagay. Sa silid sa ikalawang palapag, wala siyang narinig na hayop o tao. Malinaw niyang narinig ang boses ng demonyo. Inamin ni Kendra na simula nang dumating sila roon, nakakaramdam na siya ng napakasamang kutob. Sa pag-iimbestiga pagkatapos, natuklasan niya na ang dating mamumuhunan ay sinubukang ipayos ang bahay. Ngunit iniwan ang pagpapagawa sa kalagitnaan at basta na lang tumakas, iniwan ang ari-arian sa kapalaran nito. At mula noon ay nanatiling bakante. Babala kaya ang boses na narinig ng babae mula sa isang madilim na nilalang na ayang makihati ng tahanan nito sa mga buhay? Walang may alam kung ano ang nasa ikalawang palapag at malamang wala nang mabubuhay para ikwento yon. Lumabas ka. Lumabas ka. Noong Pebrero 16, 2016 nagdesisyon si YouTuber Pasty Pickle, may record ang matagal ng gumugulo sa kanya. Ilang linggo matapos lumipat, may kaibigang nakapansin ng kakaibang presensya. Simula noon, sinubukan ng lalaki itong makuha sa video hanggang sa nagtagumpay siya isang araw. May kakaiba sa bintanang ito. Minsan, pag tumingin ka sa labas, makakakita ka ng anino sa kwarto. Makakakita ka ng parang isang anino sa kwarto. Walang tao rito. Susubukan kong patunayan niya yun, pero maaaring hindi gumana. Minsan dito gumagana. Let's see what's going on in here. Just in case it does work. Go in the closet, you know. I hope we're gonna debunk this. Alright.
Alright. So like I said, it just happens to be the right circumstances or whatever. Minsan may makikita kang anino sa labas ng bintana. And let's see, today... Grabe, nagpakita talaga yung lalaki. Nakuha ko pa sa camera, di ako makapaniwala. Wow. Hood. Sige, ayos lang. Tingnan mo, bubuksan ko ang kwarto. Ito ang pinagdadaanan ko, o yung mga pare. Ito yung sinasabi ko. Grabe. Nangyari na. Oh, ito ay parang isang anomalya na nangyayari sa bintanang ito. Makikita natin siya sa kwarto niya habang pinapakitang may figurang sumisilip minsan sa bintana niya. Walang makita sa loob kaya lumabas siya. Inayos ang anggulo, itinapat ang kamera sa bintana sa itaas at ayun na. Narinig natin ang kanyang nabiglang pagmumura. Kapag tiningnan mo ng mabuti ang salamin sa itaas, may malabong figurang mukhang tao na nakatayo at nakamasid mula sa kabila nito. Nakakapagtaka, masabi kay sa takot ang binata dahil la video niya ito na talagang nakakabahala. Para sa marami, ito ay isang espiritong nakakabit sa bahay na yon na nagpakita ng sandali. May iba namang nagsasabi na baka isa lang itong pader o may kinalaman sa refleksyon ng kamera at mga ilaw. Gayunpaman, nananatiling hindi pa rin nalulutas ang misteryo kung sino ang tumira sa kwartong yon bago siya. Minsan, ang takot ay dumarating sa simpleng paraan. Umupa ang pamilya ng kubo para magpahinga pero nauwi silang nakasaksi nito. Mula sa kubo ng buksan mo! Lumayo ka. Sige, Nande na, tingnan ko. bahay ko to. Son! San? San? Buksan mo yan. Oo. Right. Hello. Toby! Buksan mo na agad. Marami tayo na eh. Kanina may nag-open. Is it news? No. Open? Open! Wala bang ilaw dyan? Bakit ba? Hindi. Hindi. Pwede ba akong pumunta? Tara na! Buksan mo! Diyos mo! Tara na! Tara na! Baka isipin mong simpleng trick lang ito o may tagong sinulid. Pero ang takot ng mga bata at matatanda ay maaaring may ibig sabihin pa. Baka may dating nakatira na naghahanap pa rin sa drawer na yon. Nasa iyo ang desisyon. Sagutin mo ako, palagay mo ba ang salamin ay simpleng refleksyon lang ng mundo natin? Ayon sa alamat, bintana raw ito papunta sa mas madilim na mundo. Noong Oktubre ng 2025, ipinalabas ang isang inaabangang dokumentaryo tungkol sa maalamat na paranormal na mga investigador na sina Ed at Lorraine Warren. Alam mo na, ang kanilang investigasyon ay nag-iwan ng nakakabahalang mga litrato at recording. Pero may isang tape mula noong 1986 tungkol sa sikat na kaso ng Smurl sa Pennsylvania na talagang nakakakilabot. Ilang taon ding inatake ng mga di may paliwanag na entidad ang pamilya Smurl at hindi rin sila natulungan ng simbahan. Sina Warren lang ang tanging pag-asa nila. Ito ang parte ng aparador, lalo na sa likod ng aparador na ito, kung saan madalas nilang marinig ang mga katok na nangyayari dito sa kwarto, partikular na dito. Napansin mo ba? Kalma si Lorraine sa pag-explain ng kilabot sa kwarto, pero parang demonyo ang itsura ng refleksyon niya. Ayon sa mga tala ng pamilya Smurl, ang mga salamin sa bahay ay nanginginig mag-isa at may mga mensaheng lumalabas dito na nagsasabing umalis na sina Warren doon. Yung pares ng walang buhay na itim na mata, direktang banta ng demonyo kay Lorraine. Hindi kailanman nalutas ang misteryo ng video na ito. O kaya naman ay
madalas nilang marinig ang mga katok na nangyayari dito sa kwarto na ito. Puno ng sakit, pagdurusa at kamatayan ang mga ospital, kaya bihirang makatagpo ng kapayapaan ang mga naiwang espiritu sa mga pasilyo nito. Noong Mayo 6, 2024, nag-upload si Antonio Parken sa TikTok ng paglibot sa abandonadong basement ng ospital bilang empleyado o bisita man. Mausisa, sakalang atmosfera, madilim ang ilaw, walang tao sa pasilyo at parang kabilang buhay ang katahimikan. Saan kaya ito nagmula? Buisit. Naglalakad si Antonio ng mahinahon, payapa ang paligid. Ngunit sa ika-28 segundo, nawala ang grabidad. Biglang may mabigat na librong lumipad mula sa ibabaw at malakas na tumama sa sahig. Walang ibang tao ron, basta nahulog ito na parang may nagbato ng may galit. Kahit nakakagulat, kalmado pa rin si Antonio at nagpatuloy sa pag-iikot kahit wala na siyang nakita. Isang marahas na poltergeist ang tumutugon sa presensya ng sumalisi. Para may tulak iyon ng ganon kalakas, tiyak malaking enerhiya ang kailangan o baka pineke gamit ang hindi nakikitang mga sinulid. Sa ganitong lugar, mapapaisip ka kung ano pa ang gumagala sa basement kapag patay ang ilaw. Saan kaya ito nanggaling? Nire-record ni Nia at ng pamilya niya ang pang-araw-araw nilang buhay. Pero isang gabi, pumalya ang teknolohiya nang may tumawid sa pasilyo. Oras na para maligo! Woo! Si Nasha Cree, halika dito! Siya ba si Darla? Sino makapasok lang dito? Hindi, may pumasok lang dito. Pagkatapos gumalaw yung pamalo, hindi mo ba nakita? Nakakita ko lang na may pumasok dito. Ramdam ng asawa ni Nia ang matinding lamig at may nakitang naglalakad. Ngunit ang kamera ay interferensyang elektromagnetiko at paggalaw ng alpombra lang ang naitala, walang ibang tao. Ang bahay, ito ba ay technical na aberya o bakas ng espiritu? Minsan, ang takot ay hindi nagtatago sa mga pader ng bahay, kundi sa mga bagay na kinokolekta mo. Isang babae ang lumipat sa bagong apartment para sa kapayapaan, pero simula pa lang ay hindi niya matiis ang pakiramdam doon. Mga di nakikitang pangyayari ang gumugulo sa kanya. Di naglaon, natuklasan ng masamang presensya ang perpektong sisidlan, ang koleksyon niyang mga antigong manika. Isang araw, nakarinig siya ng maliliit na yabag na tumatakbo sa loob ng kwarto. Mula ito sa kahon kung saan niya inilalagay ang mga manika at hawak ang kanyang cellphone, lumapit siya para imbestigahan. Bababa ako sa silong, pero gabi na ngayon, ayaw kong makasalubong ang matandang babae. Ano yon? Ano yon? Nakita mo kung paano nag-iba ang mukha ni Lavier? Ano yon? Ano yon? Pero para kanya, nagsisimula pa lang ang bangungot. Natakot siya dahil sa isa pang manika sa kanyang sala na parang gumagalaw ang bibig kaya nagpasya siyang iharap ito sa pader. Ayaw niyang makita ang hungkag nitong mga mata pero ang mga walang buhay hindi laging sumusunod. Anong madilim na nilalang ang sumakop sa mga walang buhay na ito? Anong mensahe ang nais nitong iparating sa babae bago namatay ang kamera? Nanatiling misteryo sa dilim ang katapusan ng kwentong ito.
Kung may ganito kang nakikita malapit sa silid tulugan mo mayon, huwag mo itong talikuran. Noong ika-23 ng Enero taong 2026, nag-upload si Bundelo Kermish ng isang kaswal na video sa TikTok para sa isang kaibigan. Mukhang inosente ang update pero mapapansin mo ang nangyayari sa likod. Pero, sobrang saya nun. Oo, titingnan ko kung makakapunta ka mamaya. Dapat dalhin mo ang aso mo. Ang ato mo ay sobrang laki at cute. Hindi. Ma. Masiglang nagsasalita si Ella sa harap ng kamera, ikinukwento ang mga plano niya sa kaibigan niya. Pero sa likod niya, sa madilim at bahagyang bukas na aparador, may kung anong sumisilip. Isang mukhang tao ang nakamasid mula sa dilim, hindi gumagalaw. Ganito ang mga bagay na nakakatakot at nakakakaba. Ang posibilidad na may totoong tao na nakapasok sa sarili mong kwarto at tahimik kang pinagmamasdan. Siyempre, maaring isa lang itong nakakatakot na biro kung saan may kaibigan kang nagtatago ng sinadya. Pero ang mas nakakabahala ay hindi ang biglaang gulat, kundi kung gaano ito kasimple at hindi halata. Pag nakita mo ang mga matang iyon sa closet, hindi mo na maiwasang tumingin. Walang tala kung ano ang ginawa niya nang madiskubre niya ito. Titingnan ko kung makakapunta ka mamaya. In a bit. Dapat dalhin mo ang aso mo. Ang aso mo ay napakalaki at cute. Hindi. Mama. Si Jack ay kolektor ng mga ipinagbabawal na antigong bagay na may madidilim na kasaysayan. Lumipat siya sa bahay na itinayo noong 1900 at 20 umaasang makaiwas na sa poltergeist sa dating niyang bahay. Pero nagkamali siya. Wala na ibang tao sa bahay. Umakyat ako para manood ng TV. Ang ilan sa mga luma kong gamit na pinagmumultuhan mula sa dati naming bahay ay nandito. Pero wala namang nangyaring kakaiba. Hello? Hello? Oh, wow. Tay. Diyos ko. Paano? Anong demonyo to? Hindi ako mananatili dyan. Diyos ko. Mas malamig dito. Ano yung ingay na yon? Hello? Ay, Diyos ko, mukhang bumalik na naman ang mga gamit ko dito, hindi ba? Ano ba to? Ano ba to? Parating ako para sa inyong lahat. Ano ba to? May isang bagay na sumunod sa kanya o baka may isang bagay na naninirahan sa loob ng kanyang mga relikya. Ngayon, iniisip ni Jack kung dapat na ba niyang itapon ng lahat. Pero paano kung nakabuo na ng koneksyon ang bagay na yon direkta sa kanya? Minsan, ang mga inosenteng family recordings ay may nakakubling hindi ka nais-nais na bisita. Balikan natin ang Mayo 11, 2008. Si Nick Du, isang YouTube user, ay kinuunan ng video ang kanyang kapatid na si Beth sa sala ng kanilang ama. Binati ni Nick si Beth na masayang sumagot na nanonood siya ng TV, ngunit habang nakangiti siya, tila mismong impyerno ang sumisilip sa bintana sa likod niya. Beth,
Anong ginagawa mo? Ang telebisyon. Anong pinapanood mo? Sa loob ng 2 segundo, isang maputing aninong para multo ang lumutang sa likod ng salamin. Saglit lang ito at madaling baliwalain, pero kapag nakita mo na, binabago na nito ang buong video. Ligaw ba itong espiritu na tumatawid sa likod bahay sa tamang oras? O tao lang na naglalakad at nagdulot ng kakaibang refleksyon sa ilaw ng kamera? Ang mismong timing ang nagpapakilabot sa video na ito. Sa loob lang ng 1 segundo, ang bahay ng iyong ama ay isang ligtas na kanlungan at sa susunod na sandali may nilalang na malayang gumagala sa iyong bakuran. Tapos bigla na lang itong nawawala magpakailanman. Kamusta? Anong ginagawa mo? Ang telebisyon. Anong pinapanood mo? Salamat sa panonood. Matatapang lang ang umaabot dito. Mag-like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang iyong bangungot.